Kahit anong hariya, ito na lang, okay na ako dito. Ganyan naman kasi kayo eh. Baka sumabi sa bigote ha, sayang yan. Kasi hindi ako... Tapos na ba kayo magkwentuhan? Pwede na ako? Pwede na ako? Okay. Kasiyahan lang. Sige. Bawal kasi yan dito eh. Ang kamasiyahan. Bawal ang masaya dito. Dapat lahat miserable. So mula ngayon, miserable na ako. Shito Trivers. Simulan natin yan. Grabe, may isang piraso. Tikman na natin yan. Ginawa ko yon para patunayan na ang sitaw ay pwedeng kainin ng hilaw. Naalala ko kasi ito dati. Meron akong in-order na something sa isang kainan. Ang tagal na to. So, nag-serve sila sa akin ng hilaw na sitaw as side dish. So, parang carne dish yun, braised beef. Tapos, may carrots, mga ilang-ilang gulay. Tapos, may hilaw na sitaw. Sabi ko, ha? Hilaw na sitaw? Isa-serve nyo sa akin? Di, parang pinost ko sa Facebook yun. Tapos, nag-comment yung kaklase kong isa. Sabi niya, hindi sa Thailand, ginagawa talaga yan. At nung napunta nga tayong Thailand, ginagawa nga talaga nila. Di ba? So, ngayon, teka lang. Hindi. Hugas ba to? Okay. So ngayon, gagawa tayo ng mga putahe na star ang sitaw. Di ba? Gusto kong gawin to sa karamihan ng gulay natin na nag-e-exist. Isa na siguro susunod dito, sayote. O isa na siguro susunod dito, pechay. Ganyan. Yan. Ngayon, itong episode na to, ay para talaga kay Alvin. Kasi si Alvin, paborito niya talaga sitaw. Tinan mo, kakagat yan. Isa lang, maliit lang. Ayoko. Hindi namin gagawin dito yung, ay, pakain mo dun sa taong ayaw, ingredient na ayaw nila at baka magustuhan nila. Hindi namin gagawin dito yon kasi mentally pa lang, kapag alam nila, ay sitaw yan, matik ayaw na agad yan. So, hindi mo matatalo yung bagay na yun. Basta ang episode natin ngayon ay Sitaw 3 Ways at simulan na natin yan ngayon. Makumbins mo ako, sampaling kita ng sitaw eh. Mamaya na natin gawin yung sitaw na hilaw. Kasi salad yun eh, di ba? Mamaya na yon. Excited ka? So, dun muna tayo doon sa ano natin, yung dish na istarang sitaw, which is adobong sitaw, pero hindi ganoon yung gagawin natin. Medyo parang ganoon lang. Gagawa tayo ng sitaw ala pobre. Diba? Pag sinabi namang ala pobre, usually may bawang lang naman yun eh. Ano bang history? Hindi. Sige, habang sina-search si Alvin yan, meron tayo ditong tubig. Nalalagyan ko ng konti. Gusto mo ikaw na? Gusto mo ikaw na? Pero wala na. Ay, hindi. Ano sabi? Hindi, ito. Kasi nga, ang bilis ng ating... Internet. Oo. Ano ba internet natin? Siyempre, PLDT. Home fiber yan. Siyempre. Sabi dito, translates from Spanish as in the style of the poor. Okay. Or poor man's style. In Filipino cuisine, it describes humble, budget-friendly dishes made with basic pantry staples like oil, soy sauce, citrus, and heavy topping of garlic. Yes. So, ganun lang din yung gagawin natin. Pantry staples lang. Walang mga kahirap-hirap. Ngayon natin ng konti suka. Tapos, lutuin lang natin saglit. Oh, isusubo ko! Isusubo! Lagyan din natin ng konting asin. Lagyan natin yan. Saglit na blanch lang. Gusto lang natin siyang medyo lumambot ng konti. Konti lang. Pinapantay-pantay lang natin yan kasi kahit ito ay ala pobre, gagawin natin itong pamburgis. Ito yung pinaka-basic na alam na natin. So, iibahin lang natin ng konti yung presentation para lang din may distinction mula dun sa classic na putahe, di ba? Pahihirapin ba natin? Yes, pahihirapin pa natin. Pero masarap ba? Definitely masarap. Gusto ko lang mabigyan ng panibagong perspective yung mga simpleng gulay na tinitake for granted natin. So, kukuha tayo ng siguro ganyan. Tapos, kuha tayo ng spring onions. Lutuin natin saglit. Okay na yon. Papantayin lang muna natin. Natin taas. Baba. Puro ganir eh. Tapos, yung spring onions natin, tatali natin yan para isang bungkos. Ang wish ko lang... Ay, hindi to kumalas mamaya. Sa pambuhol. Kailangan nyo i-blanch yung spring onions kasi kung hindi, masyado siyang malutong. Oo, mapuputol siya. Gusto mo ikaw na? Sorry. Natututo na kasi. Sorry. Yan. Dalawang pong order nga po ng... Tumigil ka. 1 order per day lang kami. O, gawin ko lang muna lahat to. So, ito na yung mga sitaw natin. And yes, matrabaho po siya. Pero ang gusto nga natin gawin dito ay gawing espesyal ang sitaw. So, gawin na natin yung ala pobre sauce natin. Meron tayo ditong mantika. Maraming bawang. Kasi marami. Yan, ganyan. Ipa-brown lang natin to. Essentially, ang naiisip ko lang dito, para tong adobo na walang suka. Ngayon, kung gusto nyo itong gawin parang adobo talaga, edi sukaan nyo. Ayan, medyo brown na. Yan, masarap. Konti pa. Tubig.
Kasi kita nyo, dahil napakrispy natin siya, parang ano siya, napapalapot niya yung sarsa natin. Toyo. Oh, pantry staple talaga yan, toyo, di ba? Paminta, o simple pa rin so far, di ba? Damihan natin paminta, brown salt, pero brown sugar talaga yan. Kapag eto, nilagyan nyo ng suka dito, lasang adobong sitaw na yan. Ha? Ngayon, lalagay natin yan dyan. I-brace lang natin ng konti. Na hindi na natin masyadong hinahalo kasi baka magkakalas-kalas. Pwede nyo namang gawin to nang hindi namin inartean, pero katulad lang din yan yung crispy kare-kare natin na binuhol yung sitaw. O, brace lang natin to ng around mga siguro 10 minutes, 5 minutes. Basta. Sabi ni George, parang ang sarap niyan. Kahit na simple lang yung mga nilagay natin, pobre nga di ba? Medyo tipid sa ingredients. Yan. Bawang, toyo, paminta, asukal. Lagay natin yan dyan sa baba. Kalat mo. Parang ang social-social. Ang gusto ko talaga matry yung style na alapoknat. Yun talaga yung gusto kong malamang kung gaano kasarap ba yung alapoknat. At eto na, ang ating sitaw ala pobre na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano kaya natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan, pero Jerome gusto ko niya. Mana natin to. Siyempre, ulam yan. Itsura-itsura pa lang, napakaganda na. Huwag tayo ng sarsa muna. Yan natin muna sa kanin. The perfect bite. Hindi pa pala perfect bite to. The semi-perfect bite. Wow. Lagyan natin ng sitaw. Yung pagkakaluto usually ng adobong sitaw sa atin ay lutong-luto, yung malabsa na. Pero dahil may suka siya, mas makunat siya ng konti. Napansin mo ba yon? Ang sitaw sa adobong sitaw, kinagat mo, medyo makunat siya ng konti kumpara sa sitaw sa pinakbet. Diba? Sa pinakbet kasi medyo nagkakadurog-durog na yung sitaw eh. So, eto, gusto ko talaga siyang maging medyo malutong ng konti. Ayoko siyang lumambot, lumabsa, madurog. Chaser na lang natin yung kanin. Yan pare. Ang the perfect bite. Pakaganda oh. Kaya ko umubos na 1 kilo nito pare. 1 kilo? Oo. Actually, pero kumakain na ako ng 1 kilong okra. Basta may sausawan, kaya ko yun eh. Kung tutusin, pwede nyo lagyan ng giniling to. Nagpabili ako ng giniling kay Amity eh. Pero kasi, hindi ko nagagamitin. Kasi parang ang mangyayari dito, baka maagaw yung atensyon. Oo, hindi siya ang star kapag may giniling siya. Lapit mo dito. Ayan o, madali namang i-imagine na may giniling yan, yung sauce natin. Ang problema lang dito, yung ulam mo, walang protina. Kaya kami gumagamit ng whale, pare. Oo, ito ang official supplement ng Team Ninong Rai. Hindi mo ibubuhos yan. Pero kasi ako, halimbawa, matakaw talaga ako sa gulay. Sobrang takaw ko sa gulay. Minsan ang hirap ng kainin yung ano ko, yung protein ko, lalo ko pag busog na busog ka na. Diyan pumapasok kayo ng ang whale, di ba? Ano paborito mong flavor ng whale? Melon milk. Masarap actually yung melon milk nila. Ikaw? Chocolate sa akin. Yung salted chocolate. Ikaw? Yan pareho, salted chocolate. Ikaw? Matcha. Matcha. Ikaw? Melon. Melon ka. Ako, yung melon milk tsaka salted chocolate, yung dalawa yung gusto ko. Yung strawberry is okay din. Okay din yung strawberry. Actually, na-surprise ako dito sa flavor ng ube. Habang bata pa. Sold out ang ube? Masarap yung ube, pre. Tsaka nakakabigla siya kasi hindi siya violet. Kapag nilagyan mo ng tubig, doon nagiging violet. Doon ako nabigla eh. Pero, ayun na nga. Ito ay papasok sa aking daily rotation ng ulam. Kasi napakasarap talaga. Isang piraso lang, Bin. Bin, warningan lang kita. Malutong yung sitaw, Lagyan mo ng kanin. Malutong yung sitaw, Ayun yung ayaw ni Alvin eh. Mga medyo malulutong na gulay, Bawal dura. Uy, oy! Straight body. Oo, yan yung sinasabi ko. Hindi mo talaga pwedeng baguhin ng tao kung ayaw niya talaga. Alam mo, 5 taon ko na talaga tinatanggal yung poknat ni Alvin. Hindi ko lang talaga magawa. Wala kang magagawa dyan kung ayaw talaga nila, hindi mo pwedeng pilitin. Pero ako, bilang Gulay man. napakasarap ito para sa akin. Masarap siya, masarap. Kung papalitan, lalagdagan mo lang ng giniling. Kung nailagay mo nga yung giniling, ang sarap. Yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko. Giniling ang magiging isda rin. O sige na, doon tayo sa second dish natin, pare. Sarap. Ito ay dried posset. Salad yung gagawin natin ngayon. Ngayon, bago ko ituloy itong salad na to, sabi ko gagawin ko siya ng hilaw. Pero, meron din akong backup dito na kung sakasakaling hindi talaga okay yung hilaw, baka pwede i-blanch natin ng konti. Pero kasi kinain ko yung hilaw na sitaw kanina, okay naman siya. Sarap naman talaga siya. Gawin na natin yung salad natin. Magsisimula yun sa puset na tuyo. Ang mas maganda talaga dito is yung mas manipis na puset, yung nakabuka. Kasi ito ay tubo
Technically, 2 layer siya. So baka hindi natin mapalutong ng maayos kasi ipapowderin ko to. Ito yung magiging main flavoring nung ano natin, nung salad mismo natin. Tapos isang gagawin ko rin dito sa sitaw natin, didikdikin ko siya para mapipi ng konti, mag-flat, pumasok yung ano, yung pinaka-dressing natin. Okay na siguro to? Medyo ano lang talaga, matagalan talagang maluto kasi nga makapal siya. Tingnan lang natin pahanginan natin bago natin dikdikin. Ngayon yung dilis natin. Yan. Oo nga, lumulusot yung mga dilis. Yan. Nakapatay na yung apoy nito kasi mainit pa naman yung mantika. Ang dilis kasi, dahil manipis yan, tuyo na yan, may tendency nga pumait yan. Okay na, Ite? Hindi, mahirap kasi sa dilis yon. Pero gets ko naman kasi pag pinaglutuan mo ng dilis, hindi mo na pwedeng gamitin sa iba yung mantika eh. Exclusive siya para sa isda. Ngayon, tinitingnan ko itong pusit natin. Check lang natin baka kailangan pa natin ibalik. Kailangan pa ibalik. Side na. Huwag niyong ubusin yung dilis! Actually, speaking of sitaw bataw, matagal na nire-request sa akin ni Alvin dati to, si Ian pa ata. Bahay Kubo content. Lahat daw ng gulay sa Bahay Kubo. Sabi ko sa kanila, sir, parang mahirap humanap ng patani. Ano ba yung masarap yung patani? Yung patani parang beans ata yun eh. Yung Ano sasabi ng may bagyo dito? Kaya Si Mang Tani yun, sir. Si Mang Tani yun. Tanggalin natin yung ulo. Puturin natin na medyo mas maliliit ng konti. Kunin natin yan. Gawin natin sa dikdikan. Didikdikan natin ng konti ito. Masagin lang natin ng konti. Ang tawag nila sa sa salad nila sa Thailand, yung pokpok salad. Siguro kasi pinupokpok. Totoo ba? Oo, gago. Search mo ngayon, Bin, pokpok salad. Pokpok salad refers to somtam, a famous spicy green papaya salad from Thailand and Laos. Di ba? Lagay na natin yung sitaw natin dyan. Sibuyas, puti, pinakamanipis. Lagay natin dyan. Tapos, Uy, galit! sibuyas na pula. Lagay natin yan, maninipis lang din. Tapos, iskama. Pwede rin dito, mga cherry tomatoes. Maliliit, medyo dudurugin nyo lang din ng konti. Pwede naman yan, pero mas madali humanap na ito di ba? Okay lang natin ang haba-haba. Kaya mo dyan. Ganda 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 timplahan na natin to. Panimpla natin yung dinurog na puset, diles, tapos sinaunang lemon. Pati yung mga kata sa mga apo niya, nakuha ko na. Dagdag asim lang, suka, konting asukal. Mangga. Okay na yan. Huwag masyado marami. Para lang Pilipinong-Pilipino, di ba? Natin ng konting bagoong. Pag bumili ka sa palengke ng Malabon, kunyari nagbibenta siya ng leche flan, longganisa, bagoong. Yung mga ginagawa nila, tatanungin mo lagi, sino ba nag-aaway dyan? Ay, ano to? Pinag-aawayan na mag-asawa to. O kaya, dinadala sa Canada to. O kaya, dinadala sa Senado to. May mga ganun sila. Pinakamasarap dyan yung dinadala sa Senado, tsaka pinag-aagawa ng asawa. Maaaring weird to para sa karamihan ng tao. Kasi hilaw na sitaw eh. Tignan mo si Alvin. Yung itsura pa lang yan, sobrang weird na. Tapos may toppings pa yan. Na Leslie. At eto na, pare. Ang ating sitaw salad. Na mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero bago yung churros mo muna, jutay na. Kulay na kulay pa lang, napaka-appetizing na. Pero kapag sinabi mo to sa Pilipino, hilaw na sitaw. Di ba? Kakasabi mo, Tira mo. Tira mo. Kuha tayo ng lahat ng gulay. Yan. Yan, pare. Ang the perfect bite. Wala akong interes. Humigop yung sitaw nung Humigop nung dressing. Ark, kalika dito. Baka sumabi sa bigote, ha? Sayang yan. Okay, di ba? Okay siya. Crunchy. Crunchy siya. Lasa bang hilaw na gulay? Wait, ganito. Meron kasing hilaw na gulay na masarap kainin. Lettuce, ganyan. Yung mga gulay... Kamatis yan. Meron mga gulay na kapag kinain mo na hilaw, tapos hindi dapat, talong na hilaw. Di ba? Pag kinain mo yung talong na hilaw, sobrang weird niya. Eto ba? Pipinong hilaw. Pipino hilaw, okay. Ano ba? Eto, ano masasabi mo dito? Bagay ba siya pang salad? No. Bagay. Bagay, di ba? Sobrang okay nito, ha? Ang daming texture na nangyayari. Sige na, mag-ahit ka na. At titikman ni Ian to. Alik ka dito. Kahit wala nung anchovies. Oh. Oh, stop. Di ba? Try nyo to, ha? Kasi siya, una sa lahat, napaka-healthy. Kasi siya, gulay, hilaw na gulay, di ba? Tapos ang fiber niya. Ang medyo hindi lang healthy na ingredient dito, na pwede mo namang, you can make the case na pag kumain ka ng bagoong na medyo unhealthy, na-negate naman siguro nung dami nung hilaw na gulay yung nun, hindi maganda epekto nun. Pero kung ikaw mahilig sa salad, tulad ko,
Pasok to, pare. I-try nyo to. Napakadali nito, napakasarap. Hindi mo na kailangang i-blanch. Nga pala, baka hindi lang masyadong okay sa'yo yung idea ng hilaw na sitaw. Pwede mo i-blanch. Teka lang. Meron tayo dito. Naka-blanch sa sitaw, yung tira kanina. Subukan lang natin ilagay dun sa dressing. Okay din naman siya. Okay din siya. So, kung yung idea ng hilaw na sitaw sa'yo ay hindi masyadong okay, pwede mo i-blanch, gawin mo pa rin ganito. Pero legit sarap nito. Busin ko to. Punta tayo sa last natin ba? Sitaw, okoy. Ba't naman hindi, di ba? Kasi naalala ko, gumawa tayo ng sitaw tempura dati. Naalala niyo yun? Ba't hindi pwede natin gawing okoy, di ba? So dito, naghihiwa ako ng sitaw. At si Alvin, bumaba na siya. Kasi nararamdaman niya siya yung susunod kong papatikimin eh. Yan natin dyan. Sibuyas. Yan. O, sibuyas. Yan natin dyan. Kabalasa. Hiwain na lang natin ng maninipis. Yan o, hiwain lang natin ng ganyan. Medyo maninipis ng konti. Yan natin yan dyan. Yan natin dyan. Tapos, syempre, hipon. Ang hipon na pinalagay ko dito ay yung balat na. Kasi kung hindi, sa totoo lang, yung hipon sa okoy na may balat, tinotolerate ko lang yun eh. Alam mo yun? Oo, hindi. Tsaka mas gusto ko talagang walang balat. Yung lutong, kunin mo dun sa butter. Wag dun sa shell, di ba? Pero kung gusto niyo yung may yung nagsusugat yung alang-alang nyo, wala nang problema dun. Timplahan lang natin to ng patis. Yan. Tapos... Nor pepper. Yan, paminta. Wala tayo APM. Hindi, eto na lang. Kahit anong harina. Ito na lang, okay na ako dito. Ganyan naman kasi kayo eh. Kahit anong harina, ako napili ko dito ay bread flour. Kasi all-purpose dapat eh. Kaso... starch. Ito ay potato starch. Hindi potato ni starch, masyadong malakas yun. Haluin natin ngayon yan. Tapos ang gusto ko dito, hindi masyadong, alam mo yung okay natin, yung basang-basa pre. Yung sobrang dami sabaw, tapos doon na nakukuha yung lutong. Okay lang naman, mabilis nga lang lumabsa. Ito gusto ko, ganyan lang Tignan mo. Yan. Enough lang para mapakapit siya sa isa't isa. Ngayon, ang concern ko lang dito, baka maghiwa-hiwalay, gawa ng ang lalaki ng ingredients natin. So dagdagan lang natin ng konti. Teka, lalagyan ko ng itlog. Pengin parchment paper. Ikaw ang lakas mo makakasar. Yan. Tignan mo, ganyan lang. Testing natin to Haluin natin. Kuha tayo ng ganyan. May hipon dapat. Dapat lahat ng ingredients meron. Lagyan natin sa parchment paper. Yan. Parang gagana. Parang okay to. Ginawa na natin dati to before Yung ganyang style ang ganda Diba? Basta hindi lang siya maghiwa-hiwalay sa unang salang, yung sasabog, diba? Yung magkakalat-kalat. Yun Ganda Pare, ang angas nito. Ayoko pakainin yung anak kong grade 2 Ang gusto ko pakainin yung empleyado kong 37 years old. Ang maganda dito, kunyari ganyan na. Pwede mo pang i-double fry yan ng wala ng parchment paper para mapalutong pa natin. So ngayon, cut mo muna yan, magsasalang muna uli kami, tapos basta. Eto na-double fry na namin. Ayun. Eto, kakain ka nito? Oo. Tatry mo to? Oo. Bawal iwasan yung sitaw. Hindi niya maiiwas yung sitaw kasi ang dami talaga niyan. Tapos, sausawan of your choice. Meron kami ditong suka ni Amity. At ito na ang ating sitaw okoy na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, Jerome. So, muna ako. Hilaw. Sausaw natin. Yan pare. Ang the perfect bite. Okay. Sabi nga ni Lil Wayne, di ba? Okay. Tama ba yan? Parang hindi. Hindi ba? Okay. Masarap siya. Pero may kulang ako dito. Kulang ako sa lutong. Hindi siya masyadong... Narinig yung lutong kanina pag-aagat ko Dainty yung lutong niya, hindi ako. Naalala ko lang pala, doon pala sa sa okoy dyan sa Malabon, ang ginagamit ata nila ay rice flour. Kaya malutong, oo. Ano yun nakita ko yun sa sa vlog ni Erwan di ba? Pero, masarap siya. Ayan Ayun, kitang-kita Dapat mawala yan Sir, baka kangat-gatin mo po. Puro hipon yung iangat. Dito ka kumagat. Yan. Ako na magsusubo sa'yo. Halo mo yung... Ayan, ganyan. Ito. Ayan, ganyan. Ito ko talaga. May hipon pa rin. Okay sa'yo. Sige. Hindi na ng sitaw. Yan. Bakit niya gusto itong sitaw dish to? Kasi hindi lasang sitaw. Yun. Tama ba? Tama. Parang kamote na siya, parang kalabasa na siya. Oo.
So si Alvin, parang anak mong 5 years old, uuto-utuin mo ng konti yan. Oo. Hindi mo siya sabihin na, hindi, kahit sitaw yan, kakainin ko yan. O sasabihin mo siya na, masarap yan, kakainin ko yan. Masarap na kakainin ko yan. O yun. Isa to sa mapapakain mo sa mas maraming tao. Sir, wala ka pa bang comment of the day? Ay, meron na. Meron na? Oh. Amity! Isa pa! Ay! Alam ko yan, tunog na yan! Yan ang comment of the day. Sino ba yung comment na yan? May ano lang, may kaliwanagan lang dito. Oo. Ito yung sa Indonesia. Ninong Tries Indonesia. Nino tries Indonesia. Sabi niya, galing kay Hener Tiglao 7786. Yung ikan pipi, yung isda na nakadisplay ay knife fish. Knife fish. Hindi daw po siya arwana. Okay. Madami nahuhuli din sa atin ng sa Laguna Lake. Tama nga sabi ng lokal sa Lawa, ay ginagawa daw fish cracker at fish ball. Okay. So, yun lang. Yun na yung comment of the day natin. Maraming salamat at naliwalagan kami kung ano ang ikan pipi. Kasi medyo hanggang ngayon iniisip ni Alvin ang sarap kasi ng pipi na yun Yung ginawa naming content na yun, yung Ninong Tries Indonesia, medyo nanghihinayang ako doon. Ang lalim ng food culture na Indonesia pero hindi namin masyado na-explore. Kasi nga very limited yung time namin. Hindi, sayang lang kasi ang dami pa sanang pwedeng tikman pero wala lang talaga kasi kaming oras Tsaka, Aamin ako. Kasi nasa sasakyan kami. Ano nangyari sa'yo? Hindi, ito nga Sabi niya, Bin, kakain ba tayong dalawa? Tayong dalawa lang ba ang mag-enjoy ng mga pagkain ito? Di ba't nararapat kasama natin silang kaya namin, kinuha si Komang para may kasama kami iba. Kasi sabi ni Alvin, kakain tayong dalawa lang. Paano kung may makakita sa atin? Ayan, milyon-milyon yung nakakita. Hindi, pero sana makabalik kami doon and sana ma-explore namin yung ibang pagkain. Pero eto mga niluto natin ngayon, this is just scratching the surface kung ano pa yung mga pwedeng gawin sa sitaw. Comment nyo nga sa baba kung ano pa yung mga gulay na gusto nyo i-explore natin na ganito. Halimbawa, yung pwede ba tayong gumawa ng pechay 3 ways? Alam mo yun? Parang pwede. Diba? Ang dami. Comment nyo sa baba kung ano yung mga gulay na gusto nyo i-explore namin. Actually, hindi lang gulay, pati mga mga isda, karne, tsokolate. Meron na ata tayong tsokolate sa ulam. Hindi, kape sa ulam. So comment nyo lang sa baba kung ano yung gusto nyo gawin pa namin. And habang nagko-comment kayo sa baba, mag-open na rin kayo ng bagong tab at magbukas ng Ninong Rai merch, pare. Ayan, meron tayong available na 2 bagong size. Meron puti, ang dami nag-represent. Tsaka ito, syempre, Ninong Rai Bakal Club. Hindi lang yan available tuwing merch yung merch. Hindi, available to whole year round. Oo, hindi lang tuwing merch, leche. At syempre, nandyan ka na rin lang. Uy! Ang bangis. Perfume treats, pare. Para pogi ka na, mabango ka pa. I love you, mga inaanak. Dati pogi lang ako. Oo, ngayon, pogi ka na, mabango ka pa. Ayun ang gusto ko, hindi ako pumapangit kasi hindi ako...